Ang sarap talaga mag-road trip, lalo na kung ang pupuntahan mo ay ang Cordillera Mountains. Kahit paulit-ulit mo nang pinupuntahan, pakiramdam mo, lagi itong bago sa paningin. Iba ang hatak ng mga bundok. Parang bawat balik mo, may panibagong ganda. May panibagong kwento. Kaya sa year-end ride ng Metro Boys, tayo muling aakyat sa Cordillera. Hindi para ulitin lang ang dati, kundi para maranasan ang panibagong kwento ng biyahe. Habang patulog pa ang syudad at naghahanda para sa pahinga, kami gising, hindi para magtrabaho, kundi para maglakbay, para simulan ang isang panibagong kwento. 15 motor, isang direksyon. Wala man malinaw na plano, pero sigurado ako sa isa, magiging masaya ito. Good evening mga katres, so welcome back sa aking YouTube channel. Tagal din natin hindi nakapag-upload dahil medyo di maganda yung mga panahon, nag-uulan, no? So, ang hirap mag-set. Ngayon na lang tayo makapagbiyahe. Kasama natin ang Metro Boys. Year-end ride namin to mga katres. Itong pagaganap na to. 3 days, 2 nights kami. Babalikan natin ulit yung Buskalan. Yeah, babalik tayo ulit sa Buskalan. Then, pupunta tayo ng Sagada. First time natin pupunta doon mga katres. So, balik 15 motor kami. Dami. Then, na lang namin yung ibang mga kasama pa namin. Then, ride out na tayo papunta ng Buskalan. So, first day natin, Buskalan tayo. Then, second day, Sagada. Tapos, uwi na tayo sa third day natin. Kita-kits tayo mga katres, mamaya-maya. Original one lap, ano? Oh, munik. Uy! Namin sa Metro Manila, every one workout mo, biyahe North Garden. May North Garden. Wait lang. Oh. No one gets left behind. 1, 2, 3 together. 1, 2, 3 together. Date mga katres, nandito na tayo sa may Fuel Star Cabanatuan. First stopover namin to. Ayan. Rest muna, grabe yung traffic. Pahinga lang kami dito, siguro mga 30 minutes, then ra-ride out na ulit tayo. The second stopover natin, Nueva Vizcaya na. Sana ayos na rin yung kalsada doon kasi may mga nabalita kami doon sirang kalsada dahil doon sa nakaraang bagyo. So ayun, update tayo mga katres. Pahinga lang kami dito. Kainan. Bili tayo food. Tubig. Ay. Sting. So ito atin Sting. Papagising. After 30 minutes na pahinga at maikling recharge ng katawan, tumuloy na ulit kami sa biyahe papunta sa next destination habang gising pa at hindi pa inaantok sa pagmumotor. Pero habang papalapit kami sa ikalawang stopover, nagbago ang takbo ng biyahe. Pasok ako! Dumami ang malalaking truck sa kalsada. Dumilim ang daan. Sunod-sunod na matutulis na kurbada at bawat metro ay nangangailangan ng doble ingat dahil sa malalalim na lupa. Ay, lakas ang ulan! Lakas! Hindi pa rin nakakapasok? Ay na, arko na.
Sige lang, diretso lang tayo 7-Eleven tayo. Date mga katres, stopover ulit kami, emergency stopover. Kasi yung iba sa amin, inaantok na talaga, hindi na kaya ibiyahe pa hanggang Banawe. Wala, bagsak mga tropa natin. So time check, 6 AM. Antok. Medyo tinatamaan na rin ako ng antok pero kaya pa natin to. So update mamaya ulit. Pagkatapos namin magpahinga sa Aritaw, nagsimula na ang hindi inaasahang bahagi ng biyahe. Pakyat na kami ng bundok at halos walang tigil ang ulan. Marami sa mga kalsadang dinaanan namin ay may mga bakas pa ng landslide, kaya napilitan kami magbagal. Madulas ang daan at limitado ang tanaw, lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng maulap na kapaligiran. Kaya bawat liko ay kailangan ng ingat at focus. Sa kabila ng hirap ng daan at lamig ng panahon, tuloy pa rin ang biyahe namin papunta sa Buskalan. Maingat, alerto at umaasang ligtas kaming makakarating sa dulo ng bundok. Mga katres, dito na tayo sa Buskalan. Pero maglalakad muna tayo ng 1 oras mahigit kasi nga 'di ba nag-landslide doon sa Buskalan, no? 3 ata 'yun. 3 part doon sa dadaanan na. So lalakad tayo ng mahigit 1 oras. Papunta pa lang 'yun sa tourism. Hindi pa tayo papanik noon yung 1 oras na 'yun. Kaya ayun, papakita namin sa inyo yung mga dadaanan ngayon. So ang date ngayon, November 22. Ayan. Ito yung update ngayon sa Buskalan. Pero siguro kung mapapanood nyo to, siguro medyo maayos na yung kalsada. Kung alam niyo yung ano na yan, signage na yan, alam niyo kung gaano kalayo lalakarin natin sa mahigit na 1 oras. Pero hindi ako naniniwala 1 oras na ilalakarin natin. Kasi nakapagmotor na kami dito. Yun oh! Legs day! Ngiti-ngiti naman dyan pag may time. Hindi ka mahina ha. Tignan natin. Kaya pa, bukas ganito ulit. Sabi yung sukal. Mga katres, ano nakikita nyo? May tinatawid kasi sila ng harang doon. Manipis lang yung dinadaanan nila doon sa part na yun. Hindi natin mailawan pero solid siya. Tingat. Grabe ang dilim na. Ilaw. Hindi rin sila kita
good morning mga katres. On the way na tayo ngayon sa tramline kasi papunta na kami ng Sagada para sa day 2 natin. Susubukan natin mag tramline. Dapat kagabi kami magta-tramline kaso wala tayong masyado makikita. Ito, yung tramline. Parang bigla akong kinabahan. Bigla tayong kinabahan. Ang lahat taas. Kaso. Ako na. Oh, Liam, ikaw na. Liam. kay Liam. Patulong mo. Ikaw na, sir. Ikaw na. Go Liam. Video muna ako ng pababa. Video ko lang kayo. Ipatong mo lang yan. Mo. Sayang. Mabagal lang. Ang goods lang. Ano mabagal? Ayan oh. Kaya lang. Mabagal lang. Ayun oh. Tandaan nyo, 6-footer na mas mabigat sa atin yan. Hindi, mabigat kami. Lang ha. Lang kuya. Oh, yeah. Oh, yeah. Ang dulos. Hindi po. Solid. So next natin mga katres, hahabal na tayo. Dahil pagod na tayo kahapon maglakad. Hanggang ano yun, hanggang dun sa huling landslide. Yung sakay ng habal. So 150 siya. Papapunta dun, all the way na yun hanggang dun sa landslide. Malapit na yun sa may checkpoint. Okay na po. Sa samba pa oh. Sarap. Yun ang masarap, boy. Ayan oh, 4x4. Ano solid, 4x4. Lakas. Solid. Pasok mo to. Clearing niya. Mahirap kasi lumakad doon dahil sobrang lalim ng putik. Dito, maputik din naman pero hindi ganun kalalim tayo. Umiikot. So ayan yung pinaka last. Ito yung nakikita nyo sa TikTok na hanggang tuhod ng putik. Hindi na kami magana dyan. Hindi na kami maglalakad dyan. Dito na tayo sa dati natin. Yan sa baba. That's down. Mga motor natin Agad. Ride out na kami. Punta na kami sa Sagada. Time check tayo. 3:36. 36 na. Baka punta naman. Pero dito lang yan. Sa Buskalan. O hanap na yung iba. Nagpipicture pa dun sa signage. Then kami, wait na lang namin sila dun sa part na yun. Kasi may part na hindi maulan. Dito mukhang matagal pa yung ulan At kapal ng ulap. So doon na kami sa pwesto. Ay, grabe. Tek.
Grabe, nalit na kami ng sobra sa pagpunta sa Sagada. Dahil gawa ng dami nakapila kay Wangkot niyan. Madami na tayo. Buskalan. Ay, Buskalan. Sagada. Woo! Ay, perfect. Tres, nandito na tayo sa tourism office. So magbabayad na tayo. Bali 4 lang kami nandito ngayon. Naiwan namin yung iba, naghiwa-hiwalay kami. Hindi ko lang alam kung saan, pero dito na kami, magbabayad na kami ng tourism. Para diretso na kami ng transient. So 100 pesos yung fee. I'm on a right track to nowhere, telling me to take my time. I'm on an aeroplane to anywhere, just waiting for my chance to jump the line. Ooh, gotta make a getaway. So, good morning mga Tres. Welcome sa day 3 natin dito sa Busgada. Ay, grabe si Paul. Grabe lamig dito, sobra. So, hindi na tayo masyado nakakapag-update kagabi, no? Dito sa pagdating natin dito sa Sagada dahil ang daming unexpected na nangyari sa along the way papunta dito. Kaya medyo nagkagulo-gulo. And okay naman, goods naman kami lahat dito nung pumunta kami dito, safe naman. Ito nga pala yung pinagstayan namin, itong Sagada Green Hills. Napaka-solid nito mga katres. Highly recommended tong transient na to. Itong morning na to, so maglilibot na kami dito sa Sagada, no. Magdi-DIY lang kami. Puntahan namin yung ibang pang mga spot na pwede namin puntahan dito kasi karamihan ng tourist attraction dito is kailangan ng guide. So kami okay na kami sa malapit lang, yung mga malalapit lang dito. Then last stop namin is isang Wow Cafe. Doon na kami magla-lunch. Then bababa tayo ng Cervantes or Besang Pass. So update tayo, magpaano lang kami dito, picture lang, selfie, and yun, papaalam na tayo dito sa Sagada Transient. So kita-kits mamaya. After a few minutes, tuloy na kami sa biyahe papuntang Sagada Weaving, isang lugar na puno ng kultura at kwento ng Sagada. I've been walking around, waiting for you to shine. People passing me by. Does it feel? Ang Sagada Weaving ay isang uri ng handloom weaving. Mano-manong hinahabi gamit ang traditional na loom. Walang modernong makina. Kadalasan makikita sa mga disenyo nito ang mga geometric patterns na hango sa kultura ng Cordillera at sa mga bundok ng Sagada. Next stop, Baliktad na Bahay. Isang kakaibang lugar kung saan paiikutin ang mundo mo. Bubong sa ilalim, sahig sa taas. Saktong pang IG at my story mo. At isa sa mga sikat na tourist spot sa Sagada. Masarap kumain dito dahil habang nag-i-enjoy ka, tanaw mo ang ganda ng bundok. Tempo. Kasama, magandang view. Kaya na tayo. Mga Tres, update. So pauwi na tayo ng Manila. Bababa kami ng Besang Pass, Cervantes Road. Pero maghanap muna kami ng parts ng brake pads kasi yung iba sa amin put na yung pads. Pero lang to, siguro mga 11 or 10. Sa bahay na kami, kanya-kanyang bahay. Hindi tayo masyado nakapagpalipan ng drone gawa ng grabe lakas ng hangin dito sa Sagada. Kaya wala tayong masyadong drone shots. Kasi nga, yun nga, iniwasan natin na
bumagsak yung drone natin. And nasira kasi yung phone ko na ginagamit ko sa pan-drone. Hindi na siya bumubukas gawa ng basa. Kaya yun, ano na lang tayo, bawi na lang tayo kasi may plano ang Road Wanderers na bumalik dito kasama ang family. And yun, thank you mga katres sa inyong pagsama sa aming ride, year-end ride ng Metro Boys dito sa Busgada. So hopefully nag-enjoy kayo sa mga nakita niyang mga view na pinuntahan natin, mga na-experience dito sa Busgada ride. Kung tatanungin niyo ako magkano na nagagastos ko, actually nakaka 4K pa lang ako. Wala na tayo, dinner na lang gagastusin natin and another full tank. Siguro mga 4-5 yun. Solid na experience. So yun mga Andres, thank you ulit. And ingat sa mga bumabiyahe ngayon at nagbabakasyon. Kita-kits next ride mga Andres. Kita-kits next adventure. Let's go. Grabe talaga yung Cordillera mga katres. Hindi lang dahil sa ganda ng mga bundok at tanawin, kundi dahil sa bawat daan dinaanan natin. Sa bawat liko, ahon, ulan at pagod, mas nakilala natin ang lugar. Hindi perpekto ang daan, pero sapat yun para ipaalala kung bakit tayo bumabiyahe. Tahimik ang paligid, pero ramdam mo ang kwento ng bawat bundok at kalsada. Sa dulo ng biyahe natin, hindi lang mga tanawi ang bitbit natin pauwi, kundi mga alaala at kwentong tayo lang ang tunay na nakakalam. So paano mga katres? Dito na nagtatapos ang video natin. Kita-kits sa mga susunod pang adventure. Ride safe sa lahat and peace out!